Mabilis ang paglakas ng bagyong Leon na umabot na ngayon sa Super Typhoon category. At para mas maging handa at alerto, alamin na natin ngayon ang update sa naturang bagyo mula kay Pag-asa Weather Specialist, Rob Hillier. Magandang tanghali po sa mga taga-subaybay. Narito ng pinakahuling update hinggil sa binabantayan natin na si Bagyong Leon na patuloy na nagbabanta dito sa may bahagi ng Dulong Hilagang Luzon. Kaninang alas 8 nga ng umaga, ito ay naging isang ganap ng super typhoon at alas 10 naman ng umaga, ito ay huling namataan sa layong 350 kilometro silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay na nito, ang pinakamalakas na hangin aabot sa 185 kilometro bawat oras malapit sa gitna. May mga pagbugsong aabot sa 230 kilometro bawat oras. So medyo malakas talaga itong bagyong itong binabantayan natin. Babagal ang pagkilos nito, direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras at sa kasalukuyan yung lawak ng hangin na sasakupan nito ay umaabot sa 600 kilometro. Nagbabanta pa rin ang hangin na malalakas. Dala nitong si Leo, nakataas po ang signal number 3 o babala ng bagyo bilang 3 sa Batanes, sa silangang bahagi ng Babuyan Islands at sa hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman na nakataas sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at ng mainland Cagayan, sa hilagat silangang bahagi ng Isabela, sa Apayao, Kalinga, sa hilagat silangang bahagi ng Abra, silangang bahagi ng Mountain Province at sa Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela, sa buong Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, sa buong Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, sa hilagang silangang bahagi ng Tarlac, sa hilagang bahagi ng Bulacan, sa hilagang bahagi ng Quezon kasama ng Polillo Islands, sa Camarines Norte, hilagang bahagi ng Camarines Sur, at sa hilagat silagang bahagi ng Catanduanes. Samantala, maliban sa banta ng mga malalakas na hangin, inaasahan din ng mga pag-ulan dala nito ni Leon. Inaasahan na ngayon hanggang bukas ng tanghali, posible yung mga lubhang matitinding pag-ulan sa bahagi ng extreme northern Luzon at sa ilang bahagi ng Cagayan. Heavy to intense naman sa Ilocos Norte, Apayao, Isabela at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains naman ang inaasahan din sa Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Benguet, La Union, Pangasinan, Calamian Islands, Negros Occidental at Antique. So yung ibang areas dito na nabanggit na probinsya, kahit wala sila sa wind signal natin, inaasahan yung mga pag-ulan. Dito naman sa may Babuyan Islands, malakas hanggang sa matitinding pag-ulan ang inaasahan, habang sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon at sa may silangang bahagi ng gitna at katimugang Luzon, inaasahan yung mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Inaasahan ng gradual na pagbuti ng panahon pagdating ng Biyernes, pero may mga pag-ulan pa rin inaasahan sa bahagi ng Batanes. Para naman sa kalagayan ng karagatan, dahil pa rin dito sa nagbabantang bagyo, nakataas po yung ating gale warning sa mga baybayin ng Hilagang Luzon at sa silangang baybayin at Karondi. Wala taso yung mga pag-alon, pero sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa karamihan ng areas ng Luzon, silang bahagi sa silangan ng Visayas, ay posibleng umabot hanggang sa maalon yung karagatan at delikado yan sa maliliit na sasakyang pandagat. Inaasahan natin na si Leon ay patuloy na nakikilos yan sa generally na pahilagang kanluran direksyon at posibleng maging pinakamalapit ito sa Batanes sa pagitan ng mamayang bago maghating gabi o di kaya naman ay hanggang sa bukas ng umaga. So from this late evening up to morning tomorrow, yan ay pinakamalapit sa may bahagi ng Batanes. So dyan inaasahan na posibleng tumindi yung lakas ng hangin at mga pag-ulang mararanasan. Hindi pa rin natin nirurule out ang posibilidad ng landfall sa bahagi ng Batanes kung sakaling kikilos pa ito west nung ating pinapakitang forecast track sa kasalukuyan. Inaasahan itong magla-landfall sa bahagi ng Taiwan bukas ng hapon at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o sa Biyernes ng umaga. Naka 3-hourly updates na po tayo hinggil kay Leon dahil malapit tayo sa bahagi ng Batanes. Ang susunod update, alas 2 ng hapon. May banta pa rin ng storm surge o daluyong lalo na sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan ang taas ng storm surge dyan, 2 hanggang 3 metro mula sa normal na taas ng tides natin. Kaya pinag-iingat ang mga kababayan natin lalo na sa low-lying at coastal communities ng Batanes at Babuyan Islands. Sumunod po sa evacuation orders ng kanilang mga local government at tignan ng hazard maps na makikita sa Hazard Hunter ng DOST.
Inaasahan din naman na para na sa mga babiyahe ngayong undas, inaasahan na in general magiging maganda na yung panahon, except of course for some areas na pwede makaranas pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Inaasahan kasi natin na by November 1, dito na lamang sa May Batanes pinakamararamdaman talaga itong bagyong papalayo at inaasahan natin ng generaling pagbuti ng panahon during undas. Samantala, narito naman ang pinakahuling update sa mga dams na binabantayan ng Pag-asa. Mula sa Pag-asa, Rob Gile, magandang umaga. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Rob Kilie.